Nang maglaon, may balita tungkol sa insidente, na nagulat na maraming miyembro ng lihim na organisasyon na Black Rebellion ang naaresto at ang Black Mage ay sangkot din sa pag-aresto. Sa ngayon, nasa ilalim ng investigasyon ang kaso. Natanggap ng reporter ang breaking news at ang declaration message mula sa isang illegal mage organization na pinamumunuan ng Black Mage, na nagsasabing sila ay Shadowbringers. Siya ang Jet Black Annihilator na tumayo upang lipulin ang mga ilegal na salamangkero na nakasentro sa mga itim na paghihimagsik, at anumang kawalang katarungang ginawa ng mga salamangkero ay hindi katanggap-tanggap kahit sino pa siya. Kaya dapat nilang tandaan ito. Narinig ng amo ng itim na rebelyon ang mensaheng ito at nagalit. Kaya sinira niya ang mesa at sinumpa siya. Pero sinabihan siya ng katabi niya na hindi niya kailangang magalit dahil isa lang siyang hamak na tao. Naisip niya na ito ay totoo at sinabi na ang mga itim na paghihimagsik ay mayroon siya. At sinabi ni Fukujin na tama siya, dahil mayroon siyang isang maharlikang mage na katulad niya. Sa balita, ang lalaki ay nagkomento na siya ay palaging may pag-aalinlangan sa mga magic nobles na ito. Dapat nilang protektahan ang mga tao, ngunit ang kanilang mga aksyon sa mga video at press conference ay palaging nakakaakit. Sa panahon ng kalamidad, halos hindi sila tumugon. Ito ay tunay na mapangahas, at ang kakaibang salamangka ng unibersidad ay gumagana ng mas epektibo. At tinanong nila kung kailangan pa ba nila ng mga mage nobles. Narinig ito ni Fukujin at nagalit siya kaya sinira niya ang pangunguna at inutusan ang kanyang katulong na dalhin si Shu sa kanya. At sinabi niyang ipapakita niya sa kanila kung ano ang mangyayari kapag tumawid sila sa maharlikang salamangkero. Samantala, sa New York, dalawang lalaki ang nagtatalo tungkol sa paglipat ng kotse, ngunit wala sa kanila ang sumang-ayon, at lumitaw ang mga halimaw, kaya tumakbo sila para sa kanilang buhay. Dumating ang mga pulis sa lokasyon ng kalamidad at sinabing lilinisin nila ang mga ito. Inatake nila ang halimaw, ngunit inakala nilang napakarami. At tinanong ng kanyang kapwa kung nasaan ang koponan ng SMAT at sinabi sa kanya na ang mga kalamidad ay nangyayari sa lahat ng dako, kaya hindi sila naruroon sa lalong madaling panahon. At akala niya mga walang kwentang tanga. Pagkatapos ay isang pagsabog ang nangyari, at lumitaw ang amo. Nagtataka ang mga opisyal kung paano matalo ang mga nilalang na ito at kung ano ang gagawin. Ginamit ng kapitan ng demonyo ang antas ng 5 nagliliyab na haligi, na ang apoy ay hindi matiis para sa kanila. At pagkatapos ay may gumamit ng level 5 Titanic Bubble para supilan ang apoy. At nagtaka ang mga opisyal kung ano ang nangyari. Narinig nila ang anunsyo na nasa site ang calamity specialist, kaya dapat silang makipag-ugnayan at simulan ang pagpigil. Ang espesyalista ay si Meizuha Toshiro mula sa Japanese Magic Nobility. Bumaba ang salamangkero at inatake ang amo ng demonyo at tinalo ito, at natuwa ang opisyal at pinuri siya. Maya-maya, nasa airport na siya para umalis, at nakipagkamay sa kanya ang alkalde at nagpasalamat. Dahil dito, limitado ang pinsala, kaya nagpakita sila ng kanilang pasasalamat kay Shiro at sinabi na ito ay kanyang trabaho, kaya hindi na niya ito kailangang pasalamatan. Ang opisyal ay nagchichismis na ang mga Hapones, na kumikilos ng mataas at makapangyarihan, ay nag-iisip na sila ay dating kahanga-hanga, ngunit ngayon siya ay nahulog mula sa biyaya. Aniya, bukod sa Magic Noble, medyo mababa ang level niya at naisip niya na baka tapos na ang Japan. At naisip ng alkalde na nakakalungkot na aalis siya pagkatapos ng labanan at sinabi na ang mga Hapones ay tiyak na nagtatrabaho ng husto. Sinabi niya sa kanya na may mga mabibigat na isyu na kailangan niyang tugunan sa kanyang tahanan, at nais ng alkalde na magtagumpay siya habang umaalis, at naisip niya na ang reputasyon ng Hapon, ang estado ng mga Magic Noble, at ang katotohanan na ang kanyang mga anak na babae ay nasa partikular na unit, hindi natuloy. Samantala,
Naisip ni Ryuji na napakalakas ni Kusanagi. Ito ay halos hindi natural, ngunit maaaring siya ang pinakamalakas sa Japan. Hindi rin ito itinanggi ni Yuka, at naisip ng kanyang ate na tila hindi niya ibinibigay ang lahat. Sinabi nga ni Jay na magkakaroon sila ng pagkakataong manalo kung atakihin siya ng buo. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi sila magpapatalo, at pumayag si Yuka, dahil lahat sila ay naging mas malaki. Inakala ni Roka na mayroon silang 100 miyembro sa kanilang squad, at sinabi ni Ryuji na kahit si Kusanagi ay hindi makatalo sa mga posibilidad na iyon, at tinanong sila ng bida kung gusto nilang subukan ito. Nahiya sila at sinabing nagkakaroon sila ng casual na pag-uusap, at tinanong niya sila kung tumatakas na sila ngayon at kung ganoon na ba siya katekot para sa kanila. Sinabi niya sa kanila na maghiwalay, dahil ang kanilang susunod na layunin sa pagsasanay ay subukan at talunin siya. Kahit ano pwede, kaya dapat ibigay lahat ng meron sila. Hiningi daw nila ito kaya hindi dapat at masyado niyang minamaliit ang mga ito kaya nagpasya silang ibaba siya at gamitin ang buong lakas sa simula. Idinagdag ng bida ang hadlang, at sinabi ni Yuka na hindi siya nito mapoprotektahan, ngunit ginagamit niya ang antas 4 na mataas na magic barrier, at nag-alala sila habang nagdagdag siya ng isa pang hadlang, ngunit nagpasya silang manatiling nakatutok at lumampas sa lahat ng kanilang lakas. Ngunit hindi nila masisira ang hadlang, at natigilan sila habang pinaputok nila siya ng level 6 spell. Si Ryuji ay nanumpan na may mali sa kanya, at inaasahan ni Ruben na siya ay mapanghamon, ngunit hindi ganito. Nahulaan ng bida na turn na niya at sasalakayin sila, ngunit natakot sila. Maya-maya, lahat sila ay nakahandusay sa lupa, at sinabi niya sa kanila na ang pagsasanay ngayon ay tapos na, at akala nila siya ang halimaw. At narinig ng magkapatid na may ezuha ang tono ng kanilang telepono. Kinuha nila ang phone nila sa bag nila at laking gulat nila matapos itong tingnan. Kaya tinanong niya sila kung ano ang mali, at sinabi nila na ito ay isang mensahe mula sa ama, at siya ay uuwi. Nagkikita sila ng kanilang ama at natatakot sa magiging reaksyon nito. Sinabi niya na narinig niya na sumali sila sa espesyal na Magic Squad, at sinabi nilang oo. Kaya tinanong sila ng kanilang ama tungkol dito. Napakasaya nila. At sinabi ni Yuka na ang espesyal na Magic Squad ay gumagawa ng malaking kontribusyon sa lipunan dahil nalutas nila ang maraming kalamidad, at lahat ng tao dito ay napakahusay. Sinabi ni Roka sa kanyang ama na sila rin ay lumaki ng husto mula noon, dahil ang kanilang kapangyarihan sa mahika ay dumb-oble upang maaari silang gumamit ng mas mataas na antas ng mga spell ngayon. Sinabi ni Yusha na nangyari lahat ito salamat kay Kusanagi at sa iba pa. Sinabi rin ng kanyang kapatid na siya ay isang hindi kapani-paniwalang tao, at kung hindi dahil sa kanya, hindi sila gaanong lumaki, at ang pagtigil sa mga kalamidad ay napakahirap. Naisip ni Toshiro na maaaring siya ay isang pambihirang individual, at sinabi nila na maaaring siya ay kapantay niya dahil siya ay nasa antas ng isang magic noble. Pagkatapos niyang inumin ang kanyang tsaa, sinabi niya sa kanila na umalis sa espesyal na Magic Squad. Natigilan sila at nagtanong kung bakit. Kaya't sinabi niya sa kanila na baka alam nila na sa kasalukuyan ay humihina na ang reputasyon ng mga Magic Nobles, kaya may negatibong implikasyon ito sa Japan. Sinabi niya na ang mga Magic Nobles ay sumusuporta sa kanilang bansa, kaya ang espesyal na Magical Squad ay hindi nagdudulot ng anumang tulong kundi pinsala sa kanila, lalo na si Kusanagi. Kaya sinabi niya sa kanila na hindi siya papayag na magkaroon pa sila ng anumang kaugnayan sa kanya. Sinabi niya na ito ay hindi patas dahil ito ay isang panig na desisyon, ngunit sinabi niya na palagi silang nakikinig sa kanya, kaya dapat itong manatili sa ganoong paraan. Naisip ni Yuka na lagi niyang sinusunod ang mga salita ng kanyang ama. Kaya tumanggi siyang sumuko sa natatanging Magic Squad sa Manoto. Siya ay isang taong makapagliligtas sa mundo. Bukod dito,
Walang tigil din silang nagsasanay, at ginagawa ng espesyal na magical squad ang dapat gawin ng mga magic nobles. Sinabi niya na masaya sana silang magtulungan kung tatanungin niya ito, ngunit huminto na sana siya, at sinabihan sila ng kanyang ama na isaalang-alang ang kanilang sarili na itakwil at hindi na muling mag-claim na sila ay isang magic noble. Nag-alala si Ruka, ngunit sinabi ni Yuka na naiintindihan niya. Habang umaalis, masaya niyang sinabi na mag-oopere siya sa Special Magic Squad, hindi bilang isang magic noble kundi bilang Mayazu Hayusha, at umalis. Hindi inaasahan ng kanyang ama na magiging ganito ang ugali niya. Kaya sinabi sa kanya ni Ruka na nagbago na siya noon at nagbabago na rin kaya aalis na rin siya. Sinabi niya sa kanya na kung sasama rin siya sa kanya, dapat niyang itigil ang paggamit ng pangalang Mayasuha. Naunawaan niya na kung ito ay tatanggihan, tatanggapin niya ito. Nagpasalamat siya sa kanyang ama sa lahat at umalis na rin. Naisip ni Shiro na nabigo ang kanyang mga anak na babae na makita ang kahalagahan ng mga magic nobles. Naisip ni Yuka na ang ama ay isang panig, dahil sila ni Minato ay nagsisikap na gawin ang kanilang makakaya, at ang kanyang kapatid na babae ay kumilos sa kanya na parang ang kanilang buhay ay pag-aari. Sinabi ni Ruka na dahil lamang sa naghiwalay sila ng landas ay hindi nangangahulugang dapat silang huminto sa pagsulong. Ngunit tinanong siya ni Yuka kung sigurado ba siyang iiwan ang pamilya. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, dahil pareho sila ng damdamin. At hindi rin niya kayang iwanan ang kanyang nakababatang kapatid na babae dahil siya ang nakatatanda, at masayang niyakap niya ito. Nagpunta sila sa mga hotel upang manatili, ngunit hindi nila kinuha ang mga ito, at siya ay nag-aalala dahil ang lahat ng mga lugar ay hindi kumuha ng mga menor de edad. Naisip ni Ruka na maaari siyang magsinungaling tungkol sa kanyang edad para sa hotel ngunit hindi niya alam na magagawa ng kanyang kapatid. Naisip niya na kakaiba ito dahil mayroon silang pera mula sa mga espesyal na aktibidad ng Magic Squad ngunit hindi ito magagamit. Habang nag-uusap sila, may dumating na dalawang boys at nag-comment na ang cute nila, nagtaka kung celebrity sila, at pinakiusapan sila na tumambay sa kanila habang nakaupo sa tabi nila. Tinanong nila kung gusto nilang umupo sa kanila. Galit na galit siya, ngunit sa tingin niya ay napakaswerte nila. Nagalit si Ruka at sinabihan silang layuan ang kanyang kapatid. Kung hindi, patay na sila. Natakot sila at humihingi ng paumanhin habang sila ay gumawa ng pangit, at sa palagay niya ay mga tanga sila at tinanong ang kanyang kapatid kung ano ang mali sa kanya, ngunit wala siyang sinabi. Hinawakan siya nito at sinabing dapat silang magsaya, ngunit nag-aalala siya sa kanilang matutuluyan. Sinabi sa kanya ni Yusha na maaari silang mag-alala tungkol dito mamaya. Kumuha sila ng ilang damit at teddy bear, at pagkatapos ay pumunta sila sa karaoke. Habang bumabalik, sinabi niya na marami na silang nagawa ngayon at sobrang saya. At sinabi ni Ruka na hindi pa siya gaanong naglaro simula nang siya ay ipinanganak. Lumapit sa kanya si Iwaka. Ngumisi, at sinabing natuwa siya na mayroon siyang kapatid, ngunit kailangan nilang malaman kung saan sila mananatili. Naisip niya na ang problema ay malulutas kung may kukuha sa kanila. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa bida, na humiling sa kanya na turuan siya kung paano gamitin ang telepono dahil nakalimutan niya ito. Pinuntahan nila ang kanyang lugar, at nagtaka siya kung bakit bigla siyang dinadalaw. Sinabi nila sa bida kung okay lang tumira sila sa kanyang bahay. Tinanong niya sila kung lumayas sila sa kanilang bahay at kung hindi nila iniisip na ito ay medyo sukdulan, at sila ay nahiya at tinanong siya kung naisip niya iyon. Kaya't mulat sila sa katotohanan na inakala ng mga bida na nagbago na sila. Tila mas tapat sila sa kanilang sarili ngayon at naging mas mabuting magkapatid. Sinabi ni Yuka na alam niyang iniistorbo siya sa biglaang pagtatanong nito, ngunit tinanong kung maaari silang manatili doon ng ilang sandali dahil wala silang ibang mapupuntahan.
Ang akala niya ay kinikilala niya ang mga ito bilang mga babae, pero hindi naman daw sila may romantikong interes, kaya hindi ito dapat maging problema. Kaya pumayag siyang manatili sila sa kanyang tirahan. Masaya sila, at sinabi niya sa kanila na dapat nilang malaman na masikip ang kanyang lugar, ngunit hindi nila ginawa. Pinahahalagahan nila ang kanyang tulong at naisip na sila ay isang dakot ng mga pares. Iba ang pakiramdam ni Yuka sa karaniwang Manoto, dahil sila ay maninirahan ng magkasama mula ngayon. Kaya naramdaman niyang may ginagawa silang kabaliwan. Kakaiba rin ang naramdaman ng ate niya, dahil iisa lang ang bubong nila. Pero sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili. Tinanong niya sila kung gusto nilang maligo, at natigilan sila. Kaya tinanong niya sila kung gusto nila itong inumin, ngunit sinabi nilang gusto nilang maligo. Nang mag-shower si Yuka, sinabi niya kay Roka na hindi niya akalain na tatakas sila sa bahay. Pero nagulat din siya gaya niya dahil ito ang unang beses na lumaban sila sa kanilang ama. Sinabi niya na ang kanyang ama ay palaging mahigpit at hindi kailanman kinukonsinti ang anumang anyo ng kalayaan. Ngunit inaasahan niyang magiging mas determinado siya sa kanyang mga pagsisikap laban sa mga kalamidad at halimaw sa hinaharap. Sinabi ng bida na ang kanyang impresyon sa espesyal na pangkat ng magic ay medyo hindi maganda, kaya maaaring kumilos siya laban sa mga nakakaalam nito. Lumabas siya pagkatapos maligo at napakasarap ng pakiramdam. Sinabihan niya si Roka na maligo na siya. Kaya't naligo siya, at sinabi sa kanya ni Yuakos na kakaiba ang pakiramdam na nasa kwarto niya ng ganito. First time daw na may tao sa bahay niya. Nagpasalamat siya sa kanya. Kung dahil sa kanya, malamang nasa lansangan pa rin sila. Ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, dahil hindi ito isang malaking bagay. Natawa siya, kaya tinanong siya kung ano ang mali, at sinabi niya na palagi niyang sinasabi ang parehong bagay. Sinabi niya sa kanya na ang Special Magic Unit ay ang kanyang team, at pareho silang miyembro ng squad at kaibigan niya, kaya hindi niya sila pababayaan kahit anong mangyari. Tutulungan niya sila sa anumang bagay. Nagsimula siya at nakaramdam ng kakaiba dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Pagkatapos niyang lumabas para mag-shower, pumunta siya sa turn niya, at tiningnan siya ni Roka habang malungkot siyang nakaupo. Nang maglaon, kasama niya si Shidao, na nagsasabi sa kanya ng schedule ng pagsasanay, ngunit wala siyang problema dito, kaya natapos ang regular na pagpupulong sa pagitan nila nang sabihin sa kanya ni Kusanagi na mayroon siyang dapat iulat. Sinabi niya sa kanila na ang mga kapatid na babae ni Maezuha ay nakatira sa kanya, at siya ay nabigla at nagtanong kung silang tatlo ay magkasama, at sinabi niya oo. Iniisip ni Shido na hindi lang isa kundi dalawang batang babae ang kanyang tinitirhan at nagtataka kung bakit siya kalmado tungkol dito at kung ito ang pamantayan sa mga kabataan. Ngayon sa tingin niya ay siya ang kakaiba, kaya nahulaan niya na kailangan niyang turuan siya ng ilang sentido komon, at sinabi niya sa kanya na ang Japan ay hindi nagsasagawa ng polygamy. Tinatanong siya ng bida kung ito na ba ang uso sa panahon. Ngayon, sa kanyang paglalakbay, naisip niya na ang tatlong tao sa silid na iyon ay masikip. Siguro dapat niyang isipin na lumipat. Nagsasanay si Officer Tsunade. Pagkatapos niyang mapagod, lumabas ang bida at tinanong siya kung nagsasanay pa ba siya. Ang sabi niya ay nahuhuli siya, kaya nagpa siya siyang mag-ehersisyo. Sinabi niya sa kanya na sa wakas ay nasa antas na siya kung saan maaari siyang gumamit ng mga nakakasakit na spell at na siya ang kanilang pinuno, kaya hindi na kailangan ang mga formalidad dahil nasa ilalim na sila ngayon. Casual na lang daw siya mula ngayon, at ngumiti siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na subukang magpaputok ng isang nakakasakit na spell, dahil bibigyan niya siya ng ilang payo. Pinaputok niya ang nakakasakit na spell, at sinabi niya sa kanya na marami na siyang pinagbuti at sinabi sa kanya na ipagpatuloy ito, at pagkatapos ay lalakas pa siya. Nagpasalamat siya sa kanya. Naisip niya na kung ikukumpara sa iba,
Mahina pa rin siya, ngunit sinabi niya sa kanya na minamaliit niya ang kanyang sarili dahil sa tingin niya ay sapat na ang kanyang pagsisikap. At sinabi niya na ang dahilan kung bakit siya nakapasok sa pulisya ay dahil bihira ang pagiging isang banal na salamangkero. Naisip niya na walang paraan na ang isang tulad niya ay makakapantay sa lahat dahil mahina siya sa pangkat. Ngunit kinasusuklaman niya ang ganitong pakiramdam tungkol sa kanyang sarili at humingi ng tawad, dahil ito ay dapat nakakaiba sa kanya. Tinanong niya ito kung bakit siya sumali sa pulisya, at sinabi niya na ang kanyang lola ay isang banal na salamangkero at nakatulong siya sa maraming tao. Nais niyang maging katulad ng kanyang lola, kaya siya ay sumali sa pulisya, kahit na siya ay namatay na ngayon, at sinabi na maaaring ito ay isang pangkaraniwang dahilan para sa kanyang hindi pagkakaroon ng mga ambisyon o layunin tulad ng iba, kaya nahulaan niya na siya ay hindi mabuti tulad niya walang magawa, at sinabi niya sa kanya na mayroon siya sa kanya lakas na kaya niyang pagalingin ang mga tao, at natuto siyang gumamit ng mga nakakasakit na spell na nakakamanghana. Sinabi niya sa kanya na hindi mahalaga kung bakit pinili niya ang landas na ito, mahalaga ang ginagawa niya, dahil nagsusumikap siya at ginagawa niya ang lahat. Sinabi niya sa kanya na malayo na ang kanyang narating, at nagpakita ito, at nagsimula siyang umiyak. Nang maglaon, humingi siya ng paumanhin sa kanyang ginawa, dahil maaaring siya ay isang kaawa-awang adulto sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na ang edad ay hindi mahalaga. Sinabi niya sa kanya na tama siya nang makita niya siya, naramdaman niya rin iyon. Nagpasalamat siya at inisip na maraming beses na siyang nailigtas nito, kaya siya ay isang bayanis. Nasa building siya bilang Black Mage nang matanggap niya ang tawag mula kay Leona at nagtaka siya kung bakit siya biglang tumawag. Sinabi ni Leona sa bida na nakatanggap siya ng impormasyong gusto niyang malaman, tungkol sa dark rumors na napapaligiran ng dark magic. Salamat po sa panonood.